Gusto ko yan. Ala! Masyado naman! Ito naman! Masyado naman, ate! Sinisira mo naman yan ang mga bata eh. Wala ka lang kahalikan. Okay. Magsipasok kayo doon. Magsipasok kayo doon. Diyan na lang gawin sa kwarto. Talaga, ate? Konsentidor ka talaga? Konsentidor? Nakakainis. Tignan mo nga. Panira ka Oh. talaga eh. Ano? Tignan mo naman. Panira to. Huwag na Baka lang na- mabuhay. Huwag na lang mabuhay, ate. Parang ang hirap naman mabuhay sa... May multo na nga dito, tapos pinagmamahalan pa. Huwag na lang mabuhay talaga. Eh, kunin nyo na lang ako. Ito naman, pakabitter mo naman. Maglulugaw kami ni Ate Nicole pero with the twist. Andito kami ngayon sa favorite place ko kung saan. Ipakita mo Ate Nicole. Cementerio. Cementerio, yes. Kami lang po ang nakakagawa nito. Yung nagre-crave ka sa lugaw pero sa specific place lang. Dito kami kakain ng lugaw dahil ito ang gusto ko. Di po ba dito kami makilamesa sa inyo? Yan, akin yan. May Ito. spiciness. So, ito yung sa akin. Masarap talaga maglugaw dito sa cementerio. Kasama yung ipis. Yung ipis pa doon. Huwag mo kaming agawan ha. Lugaw is life. Ay, hala, sorry po. Yum yum. Iba talaga pagka maglulugaw ka dito sa sementeryo. Sobrang perfect, sobrang tahimik, sobrang dami mong makakasalo. Gusto nyo ba guys? Saktong-sakto sa malamig na panahon, maglugaw ka sa sementeryo. Kung kaya nyong maglugaw sa sementeryo, gawin nyo na. Iba ang pakiramdam dito. Parang may nakapatong sa likod mo, parang may sumasandok ng lugaw mo, parang may nakikishare. Maano yung lugaw mo? Maraming spices and everything. Gusto mo samahan natin ng buto? Ay! Hindi ba kita manghingi ng buto sa kanila? Hindi ganoon. What if sa loob ng nicho kumain ng lugaw? Hindi ikaw. Ano oras na? Alas 10? Mag-aalas 10. Dito kami sa sementeryo naglulugaw. Matapon ate. Ay, ang Saya. brain na Parang yan. tinikman ko na rin si Kuya Tobias. Wala, gabi ka. Ito ang tamang trip. Tayo lang may trip nito eh. Wala magtatangka, walang gagala sa akin. Cheers! Usok-usok pa yan. Doon po sa makakadit ko, ito lang ang nagpapasaya sa akin. Oo. Maglugaw tayo sa sementeryo. Sino ka? Huwag ka naman na makishare ha, nagugutom ako. Mamaya ka na dyan. Kaya ako nahihilo eh. Kainin mo na. Meron pa kaming pabulaklak dito. Lanta nga lang. May ipis. Lolo ko to. Lolo ko yan. Ayun pa, may ipis pa. Ang dami ipis, ate! Ayan, at dahil tapos na tayo ngayon kumain ng lugaw at nasatisfy na ang cravings namin ng Ate Nicole na maglugaw sa sementeryo, tatambay naman kami ngayon dito. Babay na magtambay na kami. Kuya, halika! Kuya! Oh my goodness! How's yours? Oh my God, meron ka ganyan? 14 na yun. Ano na? Ano na? Nasaan yung pang-flowers mo? Oh my God, oh. Ano naman sasabihin mo? Nakikinig ako. Tama yan? Nabubulok din naman yan. Nabubulok din. Wow, napaka-bitter niya. Kung business yung binili mo, di sana may makakain tayo. Bula-bulaklak pa. Tumigil kayo lahat! Patingin ang bulaklak! Ayaw, wala ka dyan! Sirain ko. Ay, isa yung magtigil ka. Sirain ko. Bigyan, ito naman na 40 na nga lang eh. Kunin ko yan. 40 na nga lang, magpaawag ka nga! Pagbabahalan. Nakakatawa lang kasi madalas kung sino pa yung sobrang vocal sa pagiging makajos nila, sila pa yung grabe manghusga at mang-discriminate. Ang ironic na ang taas ng tingin nila sa sarili na dahil nga religious sila, pero bagsak naman sa basic human decency. If your faith produces hate more than empathy, then maybe it's time for you to question kung tama pa ba yung interpretation mo. Kasi when belief starts to create distance instead of connection, something is off, 'di ba? Hindi dapat nagiging dahilan ang pananampalataya para manliit tayo ng ibang tao or i-judge ang kapwa natin. Kasi religion was never meant to weaponize against people who simply exist differently from you. Kasi ang totoong makajos, hindi yan nanguhusga ng kapwa niya tao. Kaya napakamahalaga ng self-reflection eh. Tanungin mo yung sarili mo, be, does my faith make me kinder? Does it make people safe around me? Or does it make them feel attacked? Diba? Tama naman, di ba? Think critically before you preach loudly. Nakaka-stress. Bakit kailangan mong gamitin ng Biblia para manghamak ng kapwa mo? Being over-religious doesn't automatically make you superior. Ate, ano yan? Kulang, try ko lang. Di ba kasi ang palaya nilalagyan ng asin para mawala ang pait? Baka sakali lang mawala yung pagkakita. Tama ka naman! Para mawala yung pagkapait mo. Magkawala yung pagkapait mo. Ang palaya ba ako? Hoy! Sa pagiging bitter mo,
Ay, higit ka pa sa ampalaya. Sige nga natin. Try nga natin kung mawawala nga yung bitter. Sabi yung jowa mo. Ay, huwag di kami Ay, hindi nawawala! Kahit anong gawin nyo, bitter talaga yung tao. Eh kung kayo punpun ako ng asin, kung may sweet ko, ginagawa nyo ako ang palaya. Ano naman ako? Ate, gano'n lang ako ng asin. Kakaiba kang ampalaya. Hindi ata tinanim dito sa Pilipinas. Tinanim ata sa Mars. Ang palaya ako, ate. Ang palaya ako. Kinikilabutan ako, ate, talaga. Seryoso. First time in my life na patili ako dito sa bahay namin. Mukhang sinusundan na ako ng mga friends ko doon talaga. Bukas kasi itong door ng mom. Pag ano ko talaga, doon sa mismong bintana na yun, ate, may nakaganon. May nakasilip, pero itim lang siya. Ito talaga yung itsura niya, oh. Maraming kwento-kwento na mga bisita namin. Kung ano yung experience nila dito sa bahay. Like, meron daw batang bigla na lang tumatakbo. Bigla-bigla daw may pumapasok sa kwarto. May sumusunod daw sa kung kanino man. Hindi ko pinapansin kasi feeling ko naman hindi naman siya totoo. Tangina, first time ko siya talagang makita. Dalawang beses ko nakita yon. Itim lang yon. Itim na silhouette lang yon. Mama ko ilang beses nakikita yun dito. Tapos doon sa bahay isang beses. Tapos kahapon, eto naman si Andeng. Bigla rin siyang nagulat kasi nga may dumaan daw sa harap niyang nakaitim. Kung andito man kayong nakikinig kayo ha, magsibalik kayo sa sementeryo. Doon tayo magtuos, hindi dito sa bahay. I mean, sabihin mo naman sa akin kung gutom ka, bigyan naman kita ng food. Pero wag ka naman magdungaw sa bintana. Bahay lang namin talaga sila kuya. Kaya rinig namin yung kalabog ng upuan ng pagbagsak. Dahil sa gulat niya, sigaw niya lahat. Pati kapitbahay, sinabi sa kanya, Kuya Mike, okay ka lang ba? Sino ka ba? Ayun siya. Wala kang karapatang umalis, ate girl, sa tabi ko ngayon. Kahit mag-CR ako, sa tabi kita. Pinapasaya ko lang guys yung sarili ko, pero nanginginig ako. Ayan ang kasi hindi ka naniniwala eh. Ang dami-dami naman nagkikwento. Sana naman lang nagsabi siya. O, magpakita ako sa iyo habang magkain ka ha. Hindi yung bigla-bigla na lang siyang magdungo sa bintanang nakaganyan yan siya. Welcome na dito sa bahay yan eh.